Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalabing-dalawang araw ng ating Pagploflores de Mayo, paglilingkod natin sa Mahal na Birhen, at matapos nating ialay ang bilang unang bulaklak sa Mahal na Birhen sa araw na ito, ang pagdarasal ng isang bahagi ng Santo Rosario. Ngayon naman, tignan natin ang assignment natin sa araw na ito, yung ikalawang bulaklak. At yun ay magpakasipag sa dalangin, sa pag-aaral, at sa lahat ng iba pang mga katungkulan natin. Okay? So, yun ang assignment natin ngayon, magpakasipag. So, kung tinatamad na dahil season 3 na ng ECQ, okay? At hindi pa natin nalalaman kung tayo ay makakalaya na mula sa ECQ. Well, kung tayo inaabutan na ng katamaran, ang ipilit natin ang ating sarili na magpakasipag sa pagdalangin, sa pag-aaral, at sa lahat ng mga pananagutan natin para sa araw na ito. Okay po? So yan ang itong assignment ng ikawalong araw. Okay, ang pagninilay natin sa araw na ito ay tungkol sa di pagkilala at di pagganti ng Kristiyano sa mga utang na loob natin sa Panginoong Diyos. Okay? So, ano ang sinasabi sa atin ni Padre Sevilla? Ang sabi sa atin ay, ano pa ba ang dapat gawin ng Diyos, okay, upang ako ay maligtas mula sa impyerno? Ano pa ba kulang sa mga ginawa ng Diyos para sa akin, para sa atin, upang hindi tayo mahulog sa impyerno? Okay? Kasi kung isipin natin na sa dinami-dami ng ginawa ng Diyos na tulong para tayo ay magpakabanal, nakakahinayang dahil sa patuloy natin siyang nilalapastangan. Gawa ng walang kapararakan at hangal na pag-asa na ginagawa ko sa lahat ng mga kabutihan ng Diyos para sa akin. Okay? So sabi niya, kung ako po'y tinatakot ninyo ng dahas at kabagsikan ng inyong katarungan, katwiran, winawala ko ang pananalig sa mahal mong awa at pinagpapatuloy ko pa rin ang pagkakasala. Kung pinalalambot po ninyo, Panginoon, ang aking puso, hindi ko pa rin iniiwanan ang aking pagkakasala. Kung ako'y binabalaan ninyo, hindi ko pa rin iniiwanan ang aking kasalanan. Ngayon po, maari ay pinaliliguan ko ng luha ang mga paa nung imahen sa krusipiho, pero maya't maya ay muli kong sasariwain ang mga sugat na idinulot ko sa Panginoon kapag ako'y nanumbalik at muling mahulog sa dating mga kasalanan. Alam nyo, minsan, madalas pala ganyan tayo, no? Lalo tigit kapag dating ng mahal na araw, kung todo ang kalungkutan, kung todo ang paghihinagpis dahil sa pagdurusa ng ating Panginoon at kamatayan niya para sa atin, well, pagkatapos natin maipagdiwang ang mga mahal na araw, tulad ng sasabi ko dati, ay bumabalik tayo sa ating mga dating kasalanan, at dahil dito, yung mga sugat na hinagkan natin nung Biyernes Santo, ito ay sinasariwa, ginagawa nating sariwa muli dahil sa pagbabalik natin sa ating mga kasalanan.
Okay? Pagkalalim-lalim ng aking kasamaan, ng aking pagiging palamara at kataksilan, hindi maarok ng aking bait. Kaya nga ang tanong ni Padre Sevilla sa Panginoong Diyos ay, ano pa po ba ang natitirang gagawin ninyo para maligtas ako mula sa impyerno? Okay? Ako po'y nilikha ninyo sa kandungan ng Santa Iglesia. Okay? Ako po'y binigyan ninyo ng ilaw na ikakikilala sa inyo at tinutugtog po ninyo't pinupukaw ang aking loob. Pinagkakalooban po niyo ako ng tulong para lumaban sa mga tukso. Pinagkakalooban po niyo ako ng mga sakramentong makapagpapagaling sa akin at makapagbibigay ng grasya, ng biyaya. Pinagkakalooban mo po ako ng mga ulirang makapagpapatapang sa akin sa paggawa ng kabanalan. Binibigyan mo ko ng tulong, tapang, upang maisagawa ko ang magawain ng kabanalan. Pinadalhan po ako ng makahirapan at kasakitang para makapagbalik loob ako sa inyo. Nagkasala ako at di ninyo pinarusahan, bagkus nganing ipinagkaloob ninyo sa akin ang kapatawaran. Okay? Nagkasala ako, ngunit hindi ninyo pinarusahan, bagkus ipinagkaloob pa ninyo sa akin ang kapatawaran. Sa iba'y nagmarahas kayo't nagmatigas. Sa akin naman, Panginoon, palaging awa ang iyong ginagamit. Sa madaling salita, walang hindi pa ginawa ang Diyos para magbalik loob ako sa Kanya. Okay? Wala nang hindi pa po ginawa ang Diyos para tayo ay magbalik loob sa Kanya. At ako naman, gayon din, wala ring hindi ginawa sa paglaban sa mahal na kalooban ng Panginoon. Lahat ng pagmamatigas sa kasalanan ay ginawa ko na. Okay? Lahat ng pagmamatigas sa kasalanan ay ginawa ko na. Kaya nga ang tanong dito, ano pa ba, Panginoon, kung nagawa mo na ang lahat ng magagawa mo para mailigtas ako sa impyerno, para tawagin mo akong magbalik loob sa Kanya, ang ngayon, ano pa ba nga ba ang mahihingi ko pa sa Diyos? Panginoon, ano pang pwede kong hingin sa iyo para maligtas ako sa impyerno? Kailangan ko pa bang hingin ng dugo ninyo, Panginoon? Binubo mo na. Ganda nun, ha? Ibinubo mo na ang lahat ng iyong dugo para sa akin. Hingin ko pa ba ang inyong kaluluwa, Panginoon? Hindi ba? Ipinasakamay mo sa Ama ang iyong kaluluwa dahil sa akin. Hihingin ko ba, Panginoon, ang iyong katawan? Ipinako na ang iyong katawan para sa akin at dahil sa akin. Hihingin ko po ba ang inyong laman? Palaging nakahain ang iyong laman upang maging pagkain ko. In fact, ngayon, lockdown, dami, at least sa social media, we are given the impression marami ang naghahangad na makatanggap muli ng komunyon. Okay? Pero ang nakakapagtaka niyan, pag wala namang lockdown, ilan ba yung nagsisimba dyan? Ilan ba yung nagkokomunyon dyan?
Alam nyo, itong simbahan namin dito sa Most Holy Redeemer, pagkalaki-laki. So kung makikita kong punong-puno ang simbahan, simbang gabi siguro. Biyernes Santo siguro. Huwebes Santo nga, hindi pa kami napupuno eh. Biyernes Santo siguro. Fiesta Mass siguro. Yun. Pero, in normal times, kukunti talaga. Tapos sasabihin ng pare, uulitin, bibigkasin ng pare yung mga salita ng Panginoon, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Ilan ang nakarinig noon? Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Ilan ang tutugon? Ilan ang lalapit sa dambana? Ilan ang lalapit sa altar? Para kunin at kanin ang katawan ng ating Panginoon. Kaya nga, tatanungin pa nga natin, Panginoon, hihingin ko pa ba ang iyong laman? Palagi naman pong nakahain ang iyong laman para maging pagkain namin. Subalit, di naman namin kinukuha. Di naman namin kinakain. Di naman kami lumalapit sa dambana. Okay? Ano po pa bang iba pang biyaya ang mahihingi ko sa inyo upang malayo ako sa pagkakasala? At bagamat ganito, sa tuwing kayo'y aking lalapastanganin, tila man din sa aking puso, kayo ay aking pinaghihinakitan na sa anaki nagkulang sa akin ang inyong grasya. Okay. Hindi ko naiisip kung ilang beses kong nilalapastangan ng Diyos. Tapos kung makapagsalita ako sa Kanya, parang kulang pa ang ayuda na ibinibigay niya sa akin. Ang biyaya, ang grasya na binibigay niya sa akin. Kaya nga, malaking kahangalan kung hindi ko makilala na ako'y tumatakbo at aking pinupuntahan, tinutungo ay ang sadyang kabubuliran dahil lamang sa aking kasalanan at kasamaan. Napakalaking kahangalan na sa dinami-dami ng biyaya na ibinibigay sa akin ng Diyos, tumatakbo, nagagawa ko pang tumakbo palayo, nagagawa ko pang takbuhan, nagagawa ko pang tanggihan ang biyaya na iniaalok niya sa akin. Nagagawa ko pang tanggihan ang biyayang iyan. At sa pagtanggi ko sa biyaya at pagtakbo ko palayo, ang aking nilalapitan ay hindi ang aking kaligtasan, kundi ang aking kapahamakan. Kaya, halimbawa na binibigay ni Padre Sevilla, okay? Ang sabi niya, kahit maging kailangan natin sa pagkaligtas sa impyerno ang isang malakit di karaniwang biyaya, makakamit natin ito sa pamagitan ng mahal na Birheng Maria. Okay? Alam niyo, ito yung pinaka-teolohiya ng Our Lady of the Sacred Heart, Hope of the Hopeless, na siyang patrona ng Most Holy Redeemer Parish. Okay? Ano yung teolohiya ng Our Lady of the Sacred Heart? Napakasimple. Kahit ang pinakamalaki at hindi pangkaraniwang biyaya para hindi ako mapahamak sa impyerno, kahit yung biyaya na yon na napakalaki at hindi pangkaraniwan, kayang-kayang ibigay yan sa akin ng Panginoon
Kayang-kayang ibigay yan sa akin ang mahal na puso ni Jesus sa pamamagitan ng pananalangin ng Our Lady of the Sacred Heart. So, meron siyang binigay na halimbawa, isang sundalo na wala talagang kahit katiting na pag-asang makaligtas pa sa impyerno kasi naibigay na niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Ngunit nung umahon sa lupa itong sundalo, sa awa ng Diyos, napasok siya sa isang simbahan at lumod siya sa harap ng larawan ng mahal na Birheng Maria. At nagdasal siya sa mahal na Birhen na tulungan siyang ihingi ng tawad sa kanyang mahal na anak. Kasi ang kwento niya kulay yung konteksto ko. Ang kwento niya dito ay yung kanyang sasakyan, yung kanyang sasakyan ay biglang parang tumaob, parang nalaglag yata sa bangin. Okay? Nagkaroon ng sakuna. Nung nakalabas siya mula doon sa truck na yan at umahon, ang unang-una niyang nakita ay ang simbahan. At doon sa harap ng larawan ng mahal na Birhen, hiningi niya ng tulong ang mahal na Birhen na ihingi siya ng tawad sa kanyang mahal na anak. At sa ganong panalangin, parang namalikmata siya kasi nakita niya na yung Niño Jesus na kalong sa braso ng mahal na Birhen ay umiyak. Dinaluyan ng masaganang luha na umanod sa kamay ng mahal na Birhen at pumatak sa altar hanggang nabasa ang mantel ng altar. Sa sandaling ito, ang sundalo naman ay naiyak, tumangis, okay? Binalungan ng masaganang luha ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang muling nabuhay sa kanyang dibdib ang pag-asa at pananalig sa pagkakamit ng kapatawaran ng kanyang makasalanan sa pamagitan ng panalangin ng mahal na ina. Okay. Kanyang nahihingi ng kapatawaran sa kanyang anak na si Jesus. At tinanggap niya ang maraming luha, siya'y patatawarin. Okay? Dahil sa panalangin ng mahal na Birhen. At hindi nalihim ang pangyayaring ito. No? Tumakbo siya sa kanyang makasama sa sasakyan at kanyang hiningan at kanyang sinabi, tignan ang himala, tignan ang milagro. At nakita nga na makasama niya na basa pa ang mantel ng altar. Basa ng luha na ito'y katunayang totoo ang nangyari. At ang kinahinatnan ng sundalo ay gumawa siya ng isang masakit at taimtim na pangumpisal sa lahat ng kasalanan at later on pumasok sa reliyon. Ibig sabihin nun, siya ay pumasok sa kumbento. Okay? Para sa kanyang nagawa, sa mangyaring siya'y lalong malapit at nakisama ng maigpit sa Diyos, siyang nakisamang maigpit noong una sa demonyo, kung gaanong kapit niya sa demonyo noon, ngayon naman, gayon din ang pagkapit niya sa Panginoong Diyos. Okay? So, ang handog sa araw na ito ay magsadya o dumalaw sa isang imahen o larawan ng mahal na Birhen at hinging pagkalooban tayo ng tulong sa ikatututo natin na kumilala at gumanti sa mga biyayang pinagkakaloob sa atin ng anak ng ating mahal na Birhen at ng kapatawaran na sa din nating pagkilala at pagganti sa mga kautangang dapat kilalanin at gantihan. Okay? So,
Ang assignment natin din ay humarap sa isang larawan ng mahal na birhen at hinging pagkalooban niya tayo ng kakayanang kilalanin at gantihan ang mga biyaya na tinanggap natin mula kay Jesus. At humingi din tayo ng patawad para sa lahat ng pagkakataong hindi natin kinilala at hindi natin ginantihan ang mga utang natin na dapat nating kilalanin at gantihan. Okay? Ang hakulatorya sa araw na ito, Vita dulcedo et spes nostra salve. Okay? Ikaw po ang kabuhayan at katamisan at pag-asa namin. Aba, pinananaligan ka namin. Vita dulcedo et spes nostra salve. Tayo ngayon ay manalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, we fly to thy patronage, O Holy Mother of God. In the present tragic situation, when the whole world is prey to suffering and anxiety, we fly to you, O Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. O Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amidst this coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught and mourn their loved ones who have died, and at times are buried in a way that grieves them deeply. Be close to those who are concerned for their loved ones, who are sick, and who, in order to prevent the spread of the disease, cannot be close to them. Fill with hope those who are troubled by the uncertainty of the future and the consequences for the economy and employment. O Mother of God and our Mother, pray for us to God, the Father of mercies, that this great suffering may end, and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son as you did at Cana, so that the families of the sick and the victims be comforted, and their hearts be opened to confidence and trust. Protect those doctors, nurses, health workers, and volunteers who are on the front line of this emergency and are risking their lives to save others. Support their heroic effort and grant them strength, generosity, and continued health. Be close to those who assist the sick night and day, and to priests who in their pastoral concern and fidelity to the gospel are trying to help and support everyone. O Blessed Virgin, illumine the minds of men and women engaged in scientific research, that they may find effective solutions to overcome this virus. Support national leaders that with wisdom, solicitude, and generosity, they may come to the aid of those lacking the basic necessities of life, and may devise social and economic solutions inspired by farsightedness and solidarity. Mary Most Holy, stir our consciences so that the enormous funds invested in developing and stockpiling arms will indeed be spent on promoting effective research
on how to prevent similar tragedies from occurring in the future. O beloved Mother, help us realize that we are all members of one great family, and to recognize the bond that unites us so that in a spirit of fraternity and solidarity, we can help to alleviate countless situations of poverty and need. Make us strong in faith, persevering in service, and constant in prayer. Mary, consolation of the afflicted, embrace all your children in distress, and pray that God will stretch out his all-powerful hand and free us from this terrible pandemic, so that life can serenely resume its normal course. To you who shines on our journey as a sign of salvation and hope, do we entrust ourselves. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen. May the divine assistance remain with us always. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. May the blessing of the Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Muli, salamat sa pakikibahagi sa ikawalong araw ng ating paglilingkod sa mahal na Birhen. Sana po ay ipagdasal natin, ikalabing-dalawang araw na pala. Ikalabing-dalawang araw ng ating paglilingkod sa mahal na Birhen, at ipagdasal natin lagi na sana ay maging marapat tayo na mag-alay ng ating sarili sa Kanya. Huwag niyong kalilimutan, bukas, May 13, ay piyesta ng mahal na Birhen ng Fatima, at ialay natin sa kalis-linisang puso ng mahal na Birhen ang ating sarili at ang ating mga pamilya. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat.